Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po isang pagbati at pagpapaabot po na sana'y sumatin lahat ang kapayapaan mula po sa nag-iisang Diyos, Allah. Ngayon po ay araw ng ika-10 ng September. Ibig po sabihin niyan ay yung pong debate natin, September 11, bukas na po yan. Ngayon, overtaken by events na po tayo. Ibig sabihin niyan, mukhang may mga humabol na mga pangyayari na para nagpapatibay ng dahilan para huwag sumipot si Chis Escudero. Sabi niya, hindi na akong ang Senate President, ba't akong hinahamon? Hinahamon ko pa rin si Chis Escudero para paliwanag niya yung kanya pong pandarambong at ang kanyang pagdedepensa at pagtalikod sa kanyang tungkulin bilang isang Senate Judge para ituloy ang impeachment trial kay Sara Duterte. Tungkulin po yan. Tinatalikuran ni Chis Escudero. Kahit na hindi po siya Senate President, siya pa rin ay may kasalanan. Para po si Mark Villar, hindi na po siya ang kasalukuyang secretary ng DPWH. Pero sa kanyang termino, nakasala siya, napabayaan niya. Yung sinasabi niyang, hindi ko alam yan, 75 billion peso insertion para dyan sa baha. Abay, kabubuhan yan, kapabayaan o kasinungalingan. Sinungaling Mark Villar. Aray, napalakas po yata yung ating pong hampas. Mapaingay lamang po natin ang tinig ng taong bayan. Ngayon, mga kaibigan, tuloy ang ating debate bukas. Pag hindi dumating, nandiyan pa rin po ako, rain or shine. Magdadala po tayo ng ating jacket na makapal upang hindi po tayo sipunin. Magdadala po tayo ng helmet o kaya malapad na sombrero para hindi po tayo mabasa ang ulo. Sapagkat ito po ay hindi sombrero. Ang tawag po rito ay kopya headgear. Yan. So, kumbaga sa mga babae, ito po ang belo ng Muslim. Ito pong ganitong sombrero. Ito lamang po yung maaari mong gamitin habang ikaw ay kumakain o habang ikaw ay bisita kahit na anong kaharian. Excuse po ito. Hindi po kinakailangan magtanggal ng sombrero sapagkat hindi po sombrero ito. At bukas, dala ko pa rin po ito. Ngayon, bakit po tayo sisipot bukas? Sapagkat yan na po ang akin po naging filosofiya. Kung atin po nasabi, papangatawanan po natin, umulan man, bumagyo, magdilubyo, magkulog, mawasak yung lupa, nandyan po tayo. At nandyan pa rin ang kabit sa bangin ng lupa upang ipakita na handa po tayo manindigan para sa ating pong advokasya bilang kawal ng demokrasya. Ngayon, meron po akong naisip na kaya siguro nung isang Biyernes, meron pong tumatawag sa akin at nagbabanta na kung raw po ay papatay niya sapagkat ayaw niya na aking in-expose si Duterte at si Robin Padilla. Andiyan po tayo. Kung ako'y binabalaan ninyo para hindi ko ituloy ang debate, abay nagkakamali po kayo. Lalo po kung darating dyan at handa akong harapin yan. Pangarap ko na makabaril na masamang tao at siyan po ay ating pong gagawin. Bukas, pag nagpakita sa akin yung duwag na nananakot po sa akin. Sapagkat lahat ng nananakot ng hindi nagpapakita ng mukha, hindi umaharap, duwag po yan. Lahat po ng mga palamura pareho ni Duterte, ni Baste, at yung kanyang tatay na demonyo na si Rodrigo Roa Duterte, duwag po yan. Yan po nakakahiyang
kapintasan ng Pilipino, yang karuwagan. At lahat ng palamura, duwag yan. At yan sila Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano, Villanueva, Escudero, at ilang pang mga mandalambong sa ating pong Senado at Kongreso. Abay, mga duwag po yan. Nakakahiya sapagkat ang pambansang awit ng Amerika, yung bandang huli nakalagay, Land of the Free, Home of the Brave. Yan po yung kanilang kanta. America, Land of the Free. Ano po ibig sabihin yan? Bayan daw na malalaya, tahanan na matatapang. Tayo, tahanan ng Duterte, tahanan ng Marcoleta, bayan ng mga duwag, bayan ng mga traidor, tumatawag pa sa telepono para manakot. Hindi po tayo natatakot dyan. Ngayon, pag hindi sumipot si Escudero, naintindihan ko po yan. Sapagkat baka hindi po lamang impeachment mapag-usapan, mapahiya siya. Baka mapag-usapan dyan mas mataas na antas, mas mataas pa sa abugas siya. Baka po siya mahiya dyan. Una sa lahat, ang pinakamataas ay ang iyong sinumpaan panata bilang isang senador, hindi mo tinanggap. Ngayon, kung pupunta naman tayo sa academics, higher than law, abay pag-usapan po natin yan, the hypothetical imperative or categorical imperative of Immanuel Kant or the Das Kapital theory of Immanuel Kant. Abay pag-usapan po natin yan. Siguro, dyan natatakot si Escudero sapagkat beyond the law, alam po ninyo, abogado, ang lamang po natin dyan, nakagapos ang kanilang utak sa Republic Act, Revised Penal Code, at hanggang doon naman legal form. Ang manunulat, malaya pong isipan yan. Napapag-aralan, nadidiscuss, at kaya po nilang makipagbalitaktakan tungkol sa evolution of law. Hindi lamang po sa jurisdictional action o parameters ng law, kundi evolution of law. Kung saan nanggaling ang batas, paano binalangkas ng mga delegado yung batas, nandiyan po yan sa Journal of Proceedings ng Constitutional Convention. At yan ay ready dyan po sa mga Google at kayang-kaya po nating ma-access. Kaya po, ulit po natin, sisipot po ako bukas upang sa ganun, ilulunsad ko kasama si retired Colonel Leonardo Odonio, ilulunsad natin ang People's Congress. Ano po ito People's Congress? Ito po ang kongreso na kung hindi na po magampanan ng kongresong ng House of Representatives, yung batas ang pambansa, hindi magampanan ng Senado ang kanilang tungkulin na managot sa taong bayan, tayo na po ang magiging tunay na kongreso, tunay na Senado, tayo ang tutugon sa ating po mga sariling mga suliranin, tayo ang haharap dyan po sa mga hamon ng pagbabanta ng mga katiwalian, tayo ang harap dyan. Kaya nga po tayo ay naninindigan na nasa taong bayan ang ating pong lakas at dapat natin ito ay pairalin. Para po bang sa National Union of Journalists of the Philippines, nakalagay po sa motto, ang kalayaan sa pamamahayag ay nangyayari hindi sapagkat ito ay pinapayagan. Nagkakaroon ng kalayaan ng pamamahayag sapagkat ito ay pinagpipilitang gawin ng mga malaya at makabayang mga periodista. At dyan po tayo humahanay. Philippine Union of Journalists. Hindi po yan kalayaan ay iniregalo. Yan ay pinakikipaglaban. At ipaglalaban po natin, nananawagan tayo, suportahan ninyo ang People's Congress bukas
pakipakalat po ninyo. Ipakalat po ninyo itong mensahe natin ito, ito pong panawagan kong ito, upang sa ganun, makarating sa kinaukulan, makarating sa ating taong bayan na meron na silang masasandigan. At yan ay ating pong pangungunahan, kaming dalawa ni Colonel Leonardo Odonio, nagretiro bilang kolonel nung siya po ay sundalo pa lamang ni Marcos. Ibig sabihin, hindi hinangad na yumaman, hindi hinangad na maging general. Kung ang general nagiging Bato de la Rosa, kung ang general nagiging Oscar Albayalde, Carriamat, at kung sino-sino pang mga tiwaling opisyal ng kapulisan, at malayong-malayo sila sa pagiging General Torre, abay, mas nanaisin ko pang tayo na mismo ang kikilos. Kaya po, suportahan po ninyo itong People's Congress natin po itatatag. Bukas po natin ito ilulunsad at sana kumalat sa buong Pilipinas. At kayo naman na nakikinig po sa atin, pakalatin po ninyo yan. Lahat ng mga lugar na mga kapag-ipon ng 100 mga Pilipino, 100 citizens, darating po ako dyan. Pag sinabi ninyong, handa na kami, sanda na kami, Kawal de Carbonel, magtungo ka na dito sa amin, basketball court, etong ganitong petsa, ito sa hinaharap po natin petsa, darating po ako dyan, at si Colonel Odonio upang pangunahan ang inyo pong pagbubuo ng People's Congress. Kung nagtataka po kayo, anong magagawa ng People's Congress? Ay, nakikita ko po yan, yung kailan lamang kitang-kita ninyo ang puwersa ng mga estudyante, mga taga-UP, na nag-People's Congress sila at kanilang pinairal ang pagiging persona non grata ng mga diskaya. Hindi po natin hinahasik dito ang karahasan. Pero yung pinakita nilang pagpipintura ng pula, sinasabing, nakaw na yaman amin ito, doon po sa bakuran ng palasyo ng mga diskaya. Gagawin po natin nationwide dyan. Kaya po, ito po, telepono ko na ito, ay mag-tip po kayo. Anong klase ng sasakyan ni Escudero, anong klase ng sasakyan ni Villanueva, at pag nalaman ko kung nasaan yan, pipinturahan kong personal ang kanilang mga kotse magagara, lalagay ko sa taong bayan to, nakaw ito. Yan ang isa sa mga puwersa ng People's Congress. Yan pong pinapairal na persona non grata, tayo po gagamit niyan. Ano pong ibig sabihin? Abay, nung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, parating pinagtatanggol ni Lito Atienza si Gloria. Nakita ko, nandun ako sa Rockwell Mall, dumating si Lito, nagtataka ako bakit nagbubu ang mga tao. Bu, bu. Kako, ano yun? Anong binubu nila? Tinuturo yung taong nakabulaklaking pula, si Lito Atienza pala, binubu ng sambayanang Pilipinong nandun sa Rockwell Mall, mga nagsashopping na mamasyal. Abay, pinakita nila ang kanilang disgusto laban sa korupsyon. Yan po ay gagawin natin, pero magkaisa muna tayo, magkaroon muna tayo ng pagpapakalat. Dito pong ating advokasya na dapat na natin labanan, iwaksi, persona non grata natin sa ating buhay, pandirihan natin lahat ng mga opisyal na tiwali, nagnakaw sa kaban ng bayan, lahat yan, lalabanan po natin, ipapahiya natin, kung hindi man sila makonvict, tayo ang bayan, taong bayan ang magkukonvict. Hindi naman po natin hinihiling na panahin ninyo yan, tiradurin ninyo o barilin ninyo. Sapat na ipakita natin, hindi kami rumirespeto dyan sa mga drug lord na opisyal, dyan sa mga magnanakaw na senador, hindi namin gagalang yan. Yung mga Marcoleta, mga Jingo Estrada, lahat ng 19 senators, hindi po kagalang-galang yan. Lahat na nagtanggol upang huwag na-impeach si Sara Duterte, yan po ay dapat kondinahin
mula ngayon, mula bukas, hayagan na ilalagay ko sa ating po mga sasakyan, magpapagawa po tayo ng mga sticker, down with the senators. Buwagin na po natin sa ating puso ang Senado o Kongreso ng Kawalanghyan. Yan po ang ating pong itatatag bukas, harapan, at muli, doon po sa nagbabanta sa akin, pagbutihin mo sapagkat hindi yan sapat para talikuran ko ang aking nasabing sisipot ako. Nandyan ako bukas, lalaki, Pilipino, may dangal, may tapang. Ako po si Kawaldi Carbonell nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!